Well, ano ba ang mapag-uusapan natin, guys? Ito, yung mga nagiging problema na seafarer, yung advocacy naman natin no? Gusto ko lang pag-usapan natin para matulungan ko naman yung aking komunidad. Brother Chichester, alam mo naman yung mga seafarer yan na na-stuck pa rin sa rat race cycle. Kontrata, utang, bakasyon, balik sa pagbabarko. Ano ang pwedeng maging mindset na may papabaon mo sa kanila? Panibagong mindset? Primarily, I will say, this is just simply my opinion. Opinion ko ito. Dapat pagsasampa ka sa barko, dapat inaatupag mo puhunan. And when I say puhunan, hindi ay ibig ko sabihin pera. Ang ibig ko sabihin, ano yung bagay na makukuha mo ngayon na mananatili sa'yo for you to be able to get to the next step. Kung promotion man ang hinahabol mo para mas maraming pera, kailangan mo ng puhunan ng maraming experience, maraming talino, maraming pakikisama at maraming galing. Kung puhunan naman sa pera para makapag for good ka na sa Pilipinas, dapat kada sasampa ka ng barko, ipon. Hindi puro pamigay, hindi puro bato, hindi puro pautang kung kani-kanino na hindi naman binabayaran, tapos yung asawa mo rito nagsha-shopee na, tapos ang sarap-sarap ng buhay dito habang ikaw hirap na hirap sa barko mo, tanga. And Coach Eds, meron naman akong isang katanungan sa iyo. Ano naman ang may bibigay mo payo doon sa mga seafarer na nawawala, nalolost kasi wala silang maisip na negosyo? Sa mga taong lost, gusto kong ma-share sa inyo na kagaya nyo rin ako. Once upon a time in my life po, I was also lost. I know the feeling of being lost. Pero, you just have to understand, kapag ikaw nawawala, ano ba ang una mong ginagawa? Simple. Kapag kunyari ako, hindi ko alam kung nasaan ako at meron ako gustong puntahan, ano yung kailangan ko munang gawin at maintindihan? Ang kailangan nyong maintindihan, kailangan nyo munang malaman nasaan kayo. Para malaman mo nasa ang direksyon ka gustong punta, saan direksyon ka pupunta. Kasi hindi mo malalaman yung dadaanan mo, hindi mo alam kung anong side ka face kung hindi mo alam nasaan yung state mo ngayon. So what you have to understand is kung lost ka ngayon hindi mo alam, relax. Ito yung tanggapin mo, i-accept mo yung kalagayan mo ngayon na you're lost. Kasi minsan kaya tayo nahihirapan, lost ka na, hindi mo pa tinatanggap. Hindi, I'm good. Hindi, okay lang yung pre. Kayang-kaya ko yan. Ako pa. Hindi, tol, tulungan kita kasi tingin ko, ako pa ba? Alam mo yung matibay ito, di ba? Parang gano'n. So, wala naman pong karuwagan sa pag-amin na ako'y lost. Kasi, ayun kayo, di ba? Hindi importante yung maligaw ka. Ang importante, alam mo kung nasan ka para makakapagplano ka kung saan ka papunta. And I would like to add up dito kay Boss Chichester. Chichester is really one of my good friends. Tama yung sinabi niya, mag-ipon. Pero hindi doon natatapos yun. Ang kailangan gawin ng ating mga kaibigang seafarers is this. Kailangan mong matuto kung paano paikutin at pagganahin ng pera. Because money is not meant to be stagnant. Kaya ibig sabihin tama, mag-ipon, pero kailangan nyo pong mag-aral, matuto, i-develop yung mind nyo. Maintindihan nyo na may proseso. Bakit ka pala maagang nagretiro at ano ang naibigay sa iyo o naidulot sa iyo nito? Ang hirap doon tayo nakatuon dati, 'di ba? Sa sahod. Dahil yun lang ang tanging nakikita nating magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan para sa ating pamilya. Actually, I've been in the cruise line industry for 20 years. Nagsimula ako when I was 23 years old. So, I'm 43 now. And dun sa journey ko na yon, hindi ka nag-grow as a person na mabuting tao. Kasi araw-araw ka nagtatrabaho, parang nare-realize sa sarili ko, parang ako naging robot. Parang numero ka na lang. Which is literal na meron kaming crew emergency number. Nagiging numero na lang kami. So pag nagkamali ka, wala silang sinasanto, uuwi ka. Kasi isa ka lang numero. Wala kang value. So na-realize ko na gano'n na, sabi ko kailangan ko nang matanggal dito sa rat cycle, which is na tinapik mo. Kailangan mong gumawa ng exit point unang-una. So habang tinatahak mo yung kontrata mo, pag uuwi ka ng Pilipinas sa bansa mo, kailangan meron ka pa rin plano. Hindi natatapos ang plano mo sa pagsampa. May plano ka rin dapat pag uuwi ka para mag-grow ka. Which is ang ginagawa ko kapag ako uuwi, naghahanap ako ng mga oportunidad
which is yung mga business training, mga convention, mga expo. I expose myself para matuto ako. Kasi napakahirap nang araw-araw kang naghuhugas ng plato, araw-araw ka nagluluto ng fried egg, pero hindi ka nag-grow as a person. Kasi naiiwanan na yung mindset mo sa totoong mundo natin, which is yung ating bayang Sinilangan. So I suggest doon sa mga seafarer na nagbabalak dyan na gustong magretiro, huwag kayo kagad magre-retire hanggat hindi hinog yung inyong mga kaalaman. Tama. Tama. It's here.